Dear Lady Love TV. Betray and Marry My Best Friend. Tunghayan na po natin ang ika-25 bahagi. Hindi na ba tayo mahal ni Mommy Daddy? Ang isang dahilan kaya ayaw ni Marco na umuwi sa bahay nang hindi umiinom ay dahil ayaw niya magtanong siya si Ara ng ganito. Kahit naman kasi maglilimang taong kulang pa lamang ito ay matalino na siya. Gusto sana niyang sabihin na mana ito sa kanyang ina pero wala naman siyang amnesia para makalimutan niyang si Lawrence ang tunay nitong ama. Gayunman, sa palagay naman niya ay wala sa dugo ang pagiging ama, kundi sa puso at gawa. Maaaring nga si Lawrence ang tunay na ama ni Ara, pero mula nang ipinagbuntis ni Jackie si Ara, hanggang sa siya ay may panganak, ito ang kasama niya. Umaasa siya na kahit na anong mangyari, ay iyon ang nakasaksak sa isipan nito. Ngunit bakit hanggang ngayon ay wala pa ito? Kilala niya si Jackie. Kung ayaw nito ang isang bagay, hinding-hindi ito mapipilit. Gagawin nito ang lahat ng paraan para makatakas. Pero bakit hindi nito ginawa? Marahil dahil mahal pa rin ito si Lawrence. No. Kailan ba nawala ang pagmamahal ni Jackie kay Lawrence? Hindi naman kailanman nangyari iyon at hindi siya manhid para hindi siya mapagtanto na ito ang mahal niya. Bilang best friend lang talaga ang nararamdaman nito para sa kanya. At kasalanan naman niya talaga kung bakit nangyari yon. Simula pa lang ay natakot na siyang ipaglaban ang pag-ibig niya kay Jackie. Kaya nakahanap tuloy ito ng iba. Okay lang naman kung talagang mahal ni Lawrence si Jackie. Pero niloko lang nito ang best friend niya. Kaya na makahanap siya ng pagkakataon, ay ginusto pa niyang bawiin si Jackie. Ngunit nangyari ba? Maaring ang siyang kasama ni Jackie. Pero hindi ibig sabihin nun siya ang laman ng puso nito. Oo nga't may sarili siyang pwesto sa puso nito. Pero alam niyang hindi siya naghahari. At labis siyang nasasaktan dahil doon. Pakiramdam niya kasi, darating ang araw na matutuldukan na ang pagiging mag-asawa nila ni Jackie. Ano ba sinasabi mo anak? Tanong niya kay Ara. Malungkot na malungkot ang mata nito. Kung love niya tayo, dapat nandito na siya. May importante lang siyang ginawa. Nahagilap niyan sabihin. Hindi lang niya napigilan ang magalit nang maisip niya ang ginagawa ngayon ni Lawrence at Jackie. Nagyayakapan, naghahalikan at nagsisiping. Mga bagay na hindi niya ginagawa kay Jackie. Hindi lang dahil sa hindi niya kaya, kundi dahil alam niyang hindi bukal sa loob ni Jackie na gagawin kasama siya. Mas importante pa sa atin? Kung ibang pagkakataon lang ay ikakatuwa ni Marco ang pagiging matalino ni Ara pero hindi ngayon. Alam niya kasi na sobra itong nasasaktan ngayon at tiyak niyang mas masasaktan pa ito kapag nalaman nito ang buong katotohanan. Kahit na nangako sila ni Jackie sa isa't isa na mananatiling lihim ang tunay na pagkatao ni Ara, ay may pakiramdam siya na malapit nang bumulwak ang katotohanan at hindi niya iyon napaghandaan. Nang pakasalan kasi niya si Jackie ay tiniyak na niyang sa sarili na habang buhay na silang magsasama. Bakit ba kasi bumalik pa sila ng Pilipinas? Marahas sa buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Ayaw na niyang sisihin ang kanyang ama pero hindi niya maiwasang maramdaman ito ngayon. Pakiramdam niya ito ang dahilan kaya nasira ang pamilyang pilit niyang nabuo. Kaya naman, may pagkakataon na tinatalikuran niya ang ama kapag nagsisimula na itong kausapin siya. Alam niya nagiging basto siya, pero alam niya mas masasaktan lang ito kapag nagsalita na siya. Gusto kasi niyang may masisi, at sinisisi rin niya ang sarili dahil sa pumayag siya sa sinabi ni Jackie na kaya niya nagawa yun ay kaya niyang pakitunguhan si Lawrence, na mas pipiliin pa rin ni Jackie ang pagsasama at pagiging mag-best friend nila kaysa sa nararamdaman nito kay Lawrence. Inakala kasi niyang hindi kakalimutan ni Jackie si Ara na sigurado namang alam nitong higit na maaapektuhan. Dad? Huwag mo akong iiwan ha? Nakikiusap na sabi sa kanya ni Ara. Never. Mariin niyan sabi. Hindi man galing sa kanya si Ara pero buong puso niya itong minahal bilang tunay na anak at lahat ay gagawin niya para mapasaya ito. I miss Mommy. Miss ko na rin siya. Wika niya sa kabumuntong hininga. Naalala din kasi niya na hindi okay sila ni Jackie bago ito umalis. Pakiramdam niya tuloy ay iyon na nagtulak dito para mas piliin si Lawrence. No, mariin niyan sabi sa sarili. Maaaring ang mahal ni Jackie si Lawrence pero hindi niya magagawang paniwalaan na pipiliin itong saktan siya. Kahit kailan ay mas papahalagahan ni Jackie ang kanilang pinagsamahan. Napamura tuloy siya nang maisipan niyang baka hindi kusan loob ang pag-alis ni Jackie. Ibig bang sabihin ito ay kinidnap ni Lawrence si Jackie?
Masyado siyang nabulag sa pagsiselos, kaya hindi niya agad naisip iyon. Ang tangi kasing sumasaksak sa isip niya ay si Lawrence ang mahal ni Jackie, kaya hindi niya napigilang isipin na umaayon lang si Jackie sa pakikipagtanan kay Lawrence. At ngayon ngang walang espiritu ng alak ang kanyang utak, ay hindi niya napigilang isipin na baka may masamang nangyayari kay Jackie. Kaya hanggang ngayon ay wala pa ito. Bigla tuloy niyang naalala ang sinabi ni Beatrice na nasa Palawan ito. Kaya nga lang hindi nito maibigay ang eksaktong detalye dahil kulang din daw ang impormasyon na nakuha nito. Isa itong estranghero sa kanya, kaya sabi ng utak niya na hindi siya dapat magtiwala rito dahil sa puso niya, alam niyang kay Jackie lang siya dapat na maniwala at magtiwala. Kaya naman, parang sasabog na ang kanyang utak at puso sa pag-iisip na baka talagang nagustuhan na nitong talaga si Lawrence. At nasaya na to sa piling niya. Oo nga, maaaring mas pipiliin ni Jackie si Lawrence kaysa sa kanya. Pero tiyak niyang mas pipiliin ni Jackie si Ara kaysa kay Lawrence. Ngayon tuloy na napagtagni-tagni na niyan lahat, ay dumadagundong na ang kaba sa kanyang dibdib. Masyado siyang inatake ng selos, kaya hindi niya nagawang isipin agad na maaaring may masamang mangyari ngayon kay Jackie. Daddy, kailangan ko nang matagpuan ng mami mo. Bika niya. Nakaramdam na kasi siya ng panik dahil alam niyang may hindi magandang nangyayari. Bakit po? Nag-aalalang tanong ni Ara. Sa talino ni Ara ay nagawa pa rin itong matense. At masense agad na may hindi tama sa paligid nito at alam niya nakikita rin niya iyon sa kanyang reaksyon. Baka kung ano nangyayari sa mami. Gusto niyang sabihin pero hindi niya magawa dahil alam niya mag-aalala lang si Ara. Ibabalik ko siya rito. Wika niya. Sabi niya sa sarili. Sa pagkakataong ito ay kailangan niyang lakasan ang kanyang loob na alamin ang katotohanan. Hindi na balin sa huli ay masaktan siya, pero kailangan muna niyang makasiguro na talagang ayos lang ang kanyang asawa. Sabi kasi ng kanyang pakiramdam ay mayroong mali at kailangan niyang alamin kung ano iyon. Ngunit, saan nga ba siya magsisimula ngayon? Agad na uminit ang ulo ni Marco nang buhat sa kinaroroonan niya ay nakita niyang masayang-masaya ang nagpipiknik sina Jackie kasama si Lawrence. Kaya't para nagdududa siyang hindi nito kagustuhan na matrap ito kasama si Lawrence sa isla na iyon. Parang sasabog ang dibdib niya sa selos. Kaya kahit nasa taas na ng helicopter na sinasakyan niya, hindi niya ito napigilang tawagin. Nang sabihin ni Beatrice sa kanya kung saan niya matatagpuan sina Lawrence at Jackie, ay nagdesisyon na siyang pumunta sa isla. Kahit hindi niya tiyak kung paano siya makakarating doon. Mabuti na lang at sinabi sa kanya ni Beatrice na maaari niyang gamitin ang chopper ng pamilya nito basta siguraduhin niyang maisasama niya si Lawrence pabalik ng Maynila. Itinanong niya si Beatrice kung bakit hindi pa ito sumama pero tumanggi ito. Mas maigi na raw iyong hindi alam ni Lawrence na may kinalaman ito kung paano niya natunton ang kinaroroonan ng mga ito. Lalo tuloy niyang napatunayan na hindi talaga nito karelasyon si Lawrence. Sa tingin lang niya ay matindi lang ang obsession nito sa mortal niyang kaaway. Kung hindi lang mataas pang kinaroroonan niya, ay gusto na niyang tumalon. Sa tanang buhay niya ay ngayon lang niya naramdaman ang matinding galit at hindi niya inaasahan na si Jackie pa ang magpaparamdam noon sa kanya. Ngunit nang magsalubong ang tingin nila ng asawa ay natigilan siya. Inaasahan kasi niyang matinding guilt ang makikita niya rito. Pero mas malamang ang pagtataka. Jackie? Sigaw niya ulit nang maibabaan ng piloto ang helicopter sa bahagi ng isla kung saan nakadesenyo ang para sa babaan ng helicopter. Hi, sabi naman ni Jackie sa kanya sabay kaway. Lalong nangunot ang noo niya sa aksyon nito. Wala man lamang siya ananinag na takot o pagkapahiyaman lamang sa itsura nito. Uuwi na tayo, gigil niyan sabi. Ang masayang pagsalubong kanina ni Jackie biglang nagbago. May takot siya ngayong nakikita sa ekspresyon nito. Anong uuwi? Mangha nitong tanong. Lumipad ang tingin niya kay Lawrence na hindi ngayon makakilos. Tiyak niyang hindi nito inaasahan na makikita siya roon. Ang guilt na inaasahan niyang makita sa mukha ni Jackie ay nakikita niya ngayon sa mukha ni Lawrence, kaya nakakasiguro siyang may mali sa sitwasyon. Basta bigla na lamang bumangon ang galit sa kanyang dibdib dahil kinuha nito ang kanyang misis. Ni hindi man lamang nito inisip na may anak si Jackie at ipinilig na lamang niya ang kanyang ulo sa halip na isipin na kung sino ang ama ni Ara. Basta ang mahalaga sa kanya ay makuha niya ang kanyang asawa. Hindi ko siya ipipigay sa'yo. Galit na ngayon sabi ni Lawrence. Alam niya nakabawi na ito sa pagkabigla at itinago si Jackie sa likuran nito. Naningkit tuloy ang kanyang mga mata.
Kung umasta naman kasi ito ngayon, para bang ito ang asawa na dapat pumrotekta kay Jackie. Kaya hindi niya tuloy napigilan ang sarili na sugurin ito kahit na naroroon si Jackie. Siguro ay na-expect din ito ni pagsugod. Kaya binitawan nito si Jackie. Kahit na gusto na niyang yakapin ang kanyang asawa, may nabuti muna niyang ituon kay Lawrence ang kanyang atensyon dahil kailangan muna nitong anihin ang kanyang galit. Mahigit 1 linggo siyang nangulila sa kanyang misis habang ito ay nagpapakasaya sa piling ng babaeng hindi naman ito asawa. Kaisipang iyon ay tumindi ang kanyang galit. Kaya naman mas naging determinado siyang labanan ito. Kailangan niya ipakita dito ang kanyang galit. Kaya naman sinugod niya ito. Plano niyang suntukin pero agad itong nakaiwas. Hindi man nalaman ni Lawrence ang paanong nalaman ni Marco kung saan sila matatagpuan ni Jackie. Pero hindi siya magpapatalo rito. Wala na siyang pakialam kung ito ba ang tunay na asawa ni Jackie. Ang importante na lang sa kanya ay siya ang mahal ni Jackie. Kaya ipaglalaban niya ito kahit sa tunay pa nitong asawa. Hayop kang animal ka. Sinabi ko na nga bang nasa iyo si Jackie eh. Hindi mo siya inagaw sa akin. Mayabang. Alam niyang sinabi niyang iyon ay mas lalo pang nakaramdam ng galit sa kanya si Marco. Kaya pagkaraan ay mistula itong torong sumugod sa gera. Isang suntok sa panga ang hindi niya naiwasan, kaya naman agad siyang bumulagta sa buhanginan at makaraan lang ilang segundo, sunod-sunod na suntok na ang pinakawalan sa kanya ni Marco, kaya't hindi siya nakagalaw. Paano ba naman kasi, lumuhod pa ito sa kanyang dibdib, saka siya sinuntok ng sinuntok. Marahil ay namamanhid na ang mukha niya sa pagsuntok sa kanya ni Marco, kung hindi lang niya narinig ang galit na boses ni Jackie. Buwisit kang lalaki ka, wala kang karapatang saktan si Lawrence. Tiling ni Jackie. Kahit parang gusto na niyang mawala ng ulirat dahil sa mga suntok na natamo nito kay Marco, sinika pa rin niyang labanan iyon. Sa isip niya kasi kailangan niyang matulungan si Jackie. Hindi siya papayag na muli itong makuha sa kanya ni Marco. Sinampahan pa ni Jackie si Marco sa likod tapos sinabunutan ito kaya nawala ang atensyon sa kanya ni Jackie. Jackie, tumigil ka. Wika ni Marco. Ikaw ang tumigil. Nananahimik kami ni Lawrence dito tapos bigla ka nalang darating at manggugulo. Anong karapatan mong saktan ng asawa ko? Tili ni Jackie. Sinong asawa mo? Napapantastikuhan tanong ni Marco. Si Lawrence, sino pa? Ako ang asawa mo. Sigaw dito ni Marco. Ako ang asawa mo. Malinaw niyang narinig iyon pero talagang hindi niya kayang paniwalaan. Gayunman, hindi niya naiwasan ng makaramdam ng pagkalito. Kaya natigil siya sa pagsabunot dito. Hindi niya namalayang bumaba na rin siya sa pagkasampa rito. Anong sinasabi mo? Manghani ang tanong. Sabi ng isip niya, si Lawrence ang asawa niya. Kay Lawrence siya dapat na magtiwala dahil ito ang kasama niya. Ngunit nang mapatitig siya sa mga mata ng lalaking nagsasabing ito ang asawa niya, hindi niya maiwasan na makaramdam ng guilt. Dumadagundong ang kabog sa kanyang dibdib at parang may guilt siyang nararamdaman. Kumunot ang noo nito. Pagkaraan ay marahang hinawakan ang kanyang noo. May sugat pa. Kaya mayroon akong amnesia. Wala akong maalala. Nalilitong sabi niya ngayon. Naniningkit ang mga mata ng lalaki ng balingan na naman ni Lawrence. Sinasamantala mo ang pagkakaroon ng amnesia ng asawa ko para magsabi ka ng kasinungalingan sa kanya. Ang kapal na mukha mo ang kinin siyang asawa, kung pinaglaruan mo lang naman siya. Hindi totoo yan. Mahal ko si Jackie. Sinasamantala mo rin ang pagkakataong hindi kami nagkakaunawaan noon para maagaw mo siya sa akin. Halika na Jackie, wika ng lalaki. Hinawakan pa siya nito sa may pupulsuhan para hindi siya makawala. Kahit sinasabi nitong ito ang asawa niya, hindi pa rin niya ito kakilala. Pero parang wala siyang lakas na tumanggi dito. Para rin kasing may nasasabi sa kanyang dapat din niya itong paniwalaan at pagkatiwalaan. Ngunit ang puso niya ay tumututol. Hindi ko siya ibibigay sa'yo. Wika naman ni Lawrence nang hilahin siya nito. Malakas ang pagkakahila sa kanya ni Lawrence. Kaya naman, napabitiw sa kanya ang lalaki at napasubsob naman siya sa dibdib ni Lawrence. Hindi niya rin napigilan ang sariling yakapin ang kinikilala niyang asawa. Sa puso niya kasi, damang-dama na niya ito at ang lalaking mahal na mahal niya. Kaya hindi niya napigilan na yakapin ito ng mahigpit na mahigpit. Pakiramdam ni Jackie isa siyang kriminal na tumatakas. Kaya naman abot-abot ang kabog ng kanyang dibdib nang marating niya ang bangkang limotor na ginagamit ni Lawrence. Para nga mas madali ang pagtakas, ay sumakay na siya rito at maya-maya lang ay nakita na rin niya si Lawrence na tumatakbo.
Nang mapaandar na ni Lawrence sa sasakyan ay parang nakahinga na siya ng maluwag. Ngunit saglit niyang naramdaman. Iyon dahil lumitaw si Marco. Hindi naman ito humahabol sa kanila. Nananatili lamang itong nakatayo sa may labasan. Nakahalukip-kip at nakakunot ang noo. Kaya para hindi na siya mag-guilty pa, iniiwas na niya ang tingin dito. Alam niyang mali ang kanyang ginagawa dahil ito ang asawa niya at sumasama siya sa ibang lalaki. Pero talagang hindi niya kayang pigilan ang sinasabi ng kanyang puso. I love you, Jackie. Wika sa kanya ni Lawrence. Matamis na matamis ang ngiti sa kanya ni Lawrence nang sabihin iyon, kaya para ulit siyang nagka-amnesia. Nagawa niya kasing kalimutan na may asawa siyang tinatakasan, kaya nagawa niyang ibulalas pa ang mga katagang, I love you too, Lawrence. Sa pamamalagi nila sa isla ngayon, ay ngayon lang niya nagawang makapamasyal sa bayan. Paano ba naman kasi, nang wala pa si Marco ay mas gusto nilang manatili sa isla dahil solong-solo naman nila ang lugar. Nagsisisi ka ba? Tanong sa kanya ni Lawrence. Kahit na nagmamaneho siya ay nakayaka pa rin siya rito. Malapad naman kasi ang upuan. No, mabilis niyang sagot at kinapa niya ang kanyang damdamin. Talagang ang hindi siya nagsisisi na umalis sila at iniwan si Marco dahil ibig lang naman nila ni Lawrence na maging masaya. Pakiramdam nila ay hindi nila magagawa iyon kapag nasa paligid si Marco. Pero nagigilty ako. Gusto mo bang bumalik? Nanunod siyang tanong nito. No, tiyak niya sabi. Gusto kitang makasama. Kaya alisin mo na sa damdamin mo ang guilt. Tumakas tayo para mag-enjoy. Wika ni Lawrence sabay kindat sa kanya. Nahawa na tuloy siya sa pagngiti nito. Saka taman-tama itong talaga. Umalis sila para mag-enjoy kaya dapat lang talaga na mag-enjoy sila. Hindi inaasahan ni Marco na makikipag-utsabahan si Jackie kay Lawrence na lokohin siya. Ang akala niya ay talagang galit ito kay Lawrence. Plano lang pala ng mga ito na linlangin siya. Dahil doon ay nakaramdam siya ng panggigigil. Pakiramdam niya ay tinatraidor na siya ni Jackie. Naningkit ang mga mata niya. Ayun lang ito ginawa sa kanya ni Jackie, kaya ang bigat-bigat ng kalooban niya. Naisip niyang kung magagawa siyang lokohin ng taong buong buhay niyang pinagkatiwalaan. Sino pa ba ang kanyang pwedeng pagkatiwalaan? Baka dumating din ang araw na sabihin ito kay Lawrence ang kapansanan niya at sabihin din ito na hindi niya tunay na anak si Ara. Siguradong kapag dumating ang araw na iyon, ay siya magiging kahiyahiya. Hindi lang sa mata ni Lawrence kundi sa mata ng ibang tao. Biro mo ba naman, inako na niya ang anak ni Jackie sa ibang lalaki, tapos ngayon ay iiwan din siya para sa lalaking nanloko rito. Malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Gusto sana niyang palisin ang negatibong nararamdaman sa kanyang asawa. Alam kasi niyang kaya ganoon ang kilos ni Jackie ay dahil masyado itong nabulag sa pagmamahal nito kay Lawrence at nakaramdam na siya ng panggigigil dahil pumapayag siyang pagtaksilan nito. Dapat ay agawin na niya si Jackie kay Lawrence dahil iyon naman talaga ang nararapat. Si Jackie ay kanya, kasal siya rito kaya siya dapat ang kasama nito dahil may sinumpaan sila na magsasama sila habang buhay. Talaga ba? Tanong ng isang bahagi ng kanyang isip kasabay ng isang alaala. Kaya kailangan talagang matigil ng kahibangan ni Jackie sa lalaking yon. Hindi niya hahayaang masira ang pamilya na kanyang binuo. Wala siyang pakialam kung peke lang ang pagsasama nila ni Jackie. Mahal niya si Jackie. Asawa niya ito, kaya dapat sa kanya lang ito. At kailangan na niyang bawiin kay Lawrence ang kanyang asawa. Sinabi ni Marco na papalayain kanya? Hindi makapaniwalang tanong ni Lawrence kay Jackie. Dapat sana ay masiyahan siya sa sinabing iyon ni Jackie, pero hindi niya magawa. Pakiramdam niya may mali sa sinabing iyon ni Jackie. Matapos silang mamasyal sa bayan at kumain, nagmotel sila dahil nais nilang ipadama sa isa't isa na paulit-ulit ang kanilang pagmamahal. Parang wala silang kapaguran na gawin iyon. Hindi tuloy niya napigil ang kabahan. Pakiramdam niya kasi malapit lang na mawala sa kanya si Jackie. At dahil sa kinuwento sa kanya ni Jackie, ay mas nadagdagan pa ang kanyang kaba. Papayag ba siya? Siyempre hindi. Ipaglalaban niya si Jackie at tiyak niyang ganoon din ang gagawin nito. Ngunit paano ang pamilya ng mga ito? Tiyak niyang iintindihin din ni Jackie ang anak nito. At sa huli ay sigurado niyang magsasakripisyo na lang ito. Tulad din ng ginawa nito nang inakala ni Jackie na niloko niya ito. Hindi ba sa halip na awayin siya o kumprontahin ay mas ginusto nitong umalis kasama si Marco? Paano kung gawin nitong muli ni Jackie kapag bumalik na ang alaala nito? Yes, sana nga. Hindi ka ba naniniwala? Maang natanong sa kanya ni Jackie. Mahal ka ni Marco.
Mariing sabi niya. Ibig lang sabihin nun hindi dapat magtiwala si Jackie sa sinasabi ng isang taong nagmamahal. Maaaring kinukuha lang nito ang tiwala ni Jackie at pagdating ng araw ipapakita rin nito ang tunay nitong layunin. Walang pinagkaiba sa ginawa nila ni Jackie kanina kay Marco. Alam niyang mali ang panloloko nila ni Jackie pero ginawa nila dahil pakiramdam nila'y magiging masaya sila. Well, talaga namang masaya sila ngayon. Magkasama kasi sila at magkayakap pero may kaba siyang nararamdaman. Kaya mas hinigpitan pa niya ang yakap nito kay Jackie. Gusto niyang maramdaman nito na sobra niya itong minamahal. Kung mahal niya ako, papalayain niya ako. Talaga dahil alam niyang sa'yo ako liligaya. Hindi siya kumibo dahil nga alam niyang isang bitag lang ang sinasabing iyon ni Marco. Kaya naman, niyakap na lang niya ng mahigpit si Jackie. Ipinangako niya sa kanyang sarili na kahit anong mangyari, ipaglalaban niya ang pagmamahala nila ni Jackie. Hanggang kailan nga kaya maitutuwid ng isang pagkakamali? Hanggang kailan kayang ipaglaban ng mga bida ang kanilang pag-ibig sa isa't isa? Yan ang ating haalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.